Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng lihang kasaysayan na pinadala ni Bernie dito sa ating dula. Love and Memories. Nagbakasyon sa aming lugar ang isang kabarkada ko na nagtatrabaho sa Manila at isinasama niya ako dahil wala rong asenso kung hindi ako aalis sa aming lugar. Nainggit ako sa kanila dahil may disente silang trabaho, kaya nagpaalam ako sa itay ko para sumama sa kaibigan ko, pero pinagalitan ako kaya masama ang loob ko at sinabi ko kay inay at naawa siya sa akin at binigyan ako ng pera para makabili ako ng pantalon at t-shirt at murang cellphone. At nang pauwi na ako, ay nakasalubong ko ang kaklase ko noon sa high school. Hoy, Bernie! Bakit? Anong nangyari sa'yo? Para kang estatwa dyan na hindi makakilos. Ang ganda ng babaeng ito. Nakakakit ang itsura. Parang hindi makabasag pinggan. Hoy, ano ka ba? Bernie! Dina, bakit? Ano bang sinasabi ko? Sinasabi mo pala. Hindi ko naintindihan eh. Ano ba yun? Ano bang nangyari sa'yo? Nakita mo lang si Mila eh. Parang wala ka nang pakialam sa mundo. Mila, pinapakilala ko pala sa'yo si Bernie. Dati ko siyang kaklase at matalik na kaibigan ko nung high school. Bernie, si Mila. Kumusta ka na, Mila? Ngayon lang kita nakita. Nagbabakasyon ka ba doon sa aming lugar? Okay lang ako, Bernie. Doon din ako sa lugar ninyo. Kaya lang, nag-aral ako sa Maynila. Kaya ngayon, bakasyon, kaya nandito ako para dalawin ng daddy ko. Alam mo, Mila, talagang ngayon lang ako nakakita ng napakagandang dalaga. Ang mabuti pa ay doon muna tayo sa fast food at doon natin ituloy ang kwentuhan natin habang nagmimerienda tayo. Gutom na kasi ako eh. Ha? Kuan? Delikado, nakakaya. Kasya pa kaya itong natirang pera ko? Uy, Bernie! Ano ka ba? Bakit ka pa nakatayo dyan? Halika na! Para magandang usapan natin. Halika na! Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Nasaan na ngayon ang anak mo? Tapos na tayong mananghalian pero wala pa rin yung anak mo. Buwisit talaga, Malay mo! Baka mamaya uuwi na. Kaya huwag ka mag-alala. Baka nakipagkwentuhan pa sa dumating na kaibigan niya. Nagaling sa Maynila. Nako, ang sabihin mo baka napasubo na naman sa barkada niya. Pag uwi niya ay makakatikim na naman ang suntok ang anak mo yun. Alam naman yan, marami siyang gagawin dun sa bukid. Aalis-alis siya. At pinayagan mo naman. Talagang konsentidor ka. Sige. Lait-laitin mo ako. Dahil yan ang ugali mo. Kung pinagdatang matandang ito, paiyak-iyak pa. Tumigil ka! Baka sabihin ng mga kapitbahay, sinasaktan kita. Sige. Kung kaya mo akong saktan, gawin mo. Kaysa nasasaktan lagi ang damdamin ko. Ano ka talaga? Mas nilalang ka sa lupa yung pag-iyak mo. Tama na! Marami ng sama ng loob ang binibigay mo sa akin. Kaya hindi ko naman tiis na di umiyak. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Nasama ng loob na sinasabi mo sa akin, ha? Ano ba yun? May sama ka ng loob sa akin? Pag pinapagalitan mo si Bernie, ay nasasaktan ako.
Dahil mahal ko ang ating anak. Naawa na ako sa kalagayan niya. Naiinggit sa mga kabarkada niyang may trabaho sa Maynila at umasenso. Pero si Verde ay nandito lang sa lugar natin. Laging maputik ang katawan at hindi makapaligo kung minsan dahil gabi na kayo mo uwi. Wisit kang talaga, Lagring. Talagang hindi na maalis sa'yo yan. Isa kang konsentidor. Diyan ka na nga. Baka, ewan ko kung ano magawa ko sa'yo. Nanggigigil ako sa'yo. Sige, saktan mo ako. Patayin mo na ako kung gusto mo. Halika, kunin mo ang itak mo at patayin mo na ako. Ay, Adong! I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Aba, sana ba nakarating sina Mila at Dina? Hapon na. Sana ay hindi sila magpapagabi. Dahil delikado sa kanila na mga dalaga. Marami pa naman ang kinikidnap at pinatutubos ngayon. Kung hindi naman natubos ay nare-rape o kaya pinapatay. Ay sa bagay, sinabihan ko na si Mila. Ay, sana sundin niya ang mga bilin ko para hindi siya mapahamak. Teka, dala niya yata yung cellphone niya. Kailangan na malaman ko kung nasa na sila. Ang cellphone ko nasa kwarto. Kukunin ko muna para matawagan si Mila. At nang makauwi na dito sa bahay, makatumawag na ang mami niya, ay kakausapin daw siya. Dahil gusto niyang malaman kung ano ang plano ni Mila sa darating na kaarawan niya. Kukunin ko muna ang cellphone ko at tatawagan ko na si Mila. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Naku, nabusog ako. Teka, para wala akong kasama. Di kayo nagsasalita. Tinginan lang kayo ng tinginan. Di man lang kayo magkwentuhan. Dina, maganda ang palabas sa sine. Ano kaya kung manood muna tayo? Kasi maaga pa naman eh. Dapat nating tanungin si Bernie kung gusto niyang manood din. Oh, sige na Bernie oh. Ubusin na natin tong kinakain natin. Saka tayo manood ng sine. Tama! Kaya dalian natin para hindi tayo gabihin sa pag-uwi at hindi ako hanapin ni Daddy. O ano, Benny? Magdesisyon ka para alam namin ni Dina kung ayaw mo kaming kasama. Okay lang, uwi na lang kami kung ayaw mong sumama sa amin. Benny, ano ba? Kinakausap kita. Ha? Nako, delikado. Konting na lang yung perang natira sa akin. Mabuti sana kung kasya pa ito. Sigurado hindi na ako makakabili ng bagong sapatos ko. Oh, bakit natahimik ka dyan, Bernie? Gusto mo bang samahan kami ni Mila? Na manood ng sine o hindi? Ha? Oo, gustong gusto ko. Basta yung panoorin natin ay hindi tayo gagabihin. Todas, mapapasubo ko nito. Bahala na. Pero anong dadahilan ko kay Itay? Sigurado na pagagalitan na naman ako. Bahala na. Oh, sige na. Mila, halina. Para makapanood na tayo ng magandang palabas. Tingnan mo ang ginawa ng magaling mong anak. Hindi na iniisip ang trabaho niya sa bukid. Mas inuna pa niyang pakikipagbarkada kesa yung pinagkukunan natin ng kinamumuhay natin. Ano ka ba naman, Adong? Hindi mo man lang intindihin yung anak natin.
Alam mo na madalang niyang makasama ang mga barkada niya. Dahil sa Maynila sila nagtatrabaho. Ganon. Mas inuuna pa niya yung mga taong hindi nakakatulong sa kanya. Bakit? Sila bang nagpapakain sa kanya? Dako naman, Adong. Minsan lang na hindi magtrabaho ang anak mo. Dapat naman ay magpahinga siya. Kaya naglilibang... Hindi pwede yan! Kapag tapos na yung trabaho, saka siya magpahinga. Hindi yung sinasabay niya yung pakikipaglakwat siya sa mga barkada. Intindi mo naman ang anak natin, sabi ko sa'yo. Ngayon lang dumating ang mga barkada niya at aalis na raw sila bukas dahil may trabaho sila. Ako, oy, ngayon lang yan Pero pagsabihan mo yung anak mo, pagdating niya, maaga kaming pupunta sa bukid para malinisan yung paligid ng bukid na marami ng damo na nakatalim. Hindi pwede yan kasi hindi lalaki yung palalim na gulay kapag maraming damo na nakalagay. Ay, oo, tama na. Huwag kang mag-alala. Basta uuwi yun dito. At sasabihin ko na pupunta kayong maaga sa bukid para maglinis ng mga damo. Pero huwag mo siyang pagagalitan. Nako, nabwisit na ako dyan sa anak mo. Kundi, magtatampo ako sa'yo. Naintindihan mo ako, Adong? Naku, Dina. Si Daddy tumatawag. Sigurado na pauuwi na tayo. Hindi bali. Tapos na rin ang pelikula na pinapanood natin eh. Kaya pwede na tayong umuwi. Sandali sasagutin ko muna ang cellphone ko. Hello, Daddy? Iha. Asan ba kayo? Bakit ang tagal ninyo? Hindi pwedeng magabihan kay Iha. Dahil tatawag ang mama mo mamaya. Opo, Dad. Pauwi na rin kami. Huwag po kayo mag-alala. Maaga pa naman. Sige Iha. Ayokong magalit ang mami mo sa'yo. Baka sabihin na kinukonsinti kita na naglalakwat siya. Salamat po, Dad, ha? Dahil pinayagan niyo ako na maglibang dito sa bayan. Oo naman Iha. Ayokong laging malungkot ka. Kaya ano man ang hiling mo sa akin, ibibigay ko sa'yo. Opo, Daddy. Kaya naman sinusunod kong lahat ng mga bili niyo dahil mahal ninyo ako rin, Mami. Kaya mahal na mahal ko rin kayo. Sige ha. Huwag na kayong magtatagal dyan sa bayan. Umuwi na kayo. Sige na. Bye. Paano na kaya ito? Baka magagalit ang itay nito. Dahil hapon na akong makakauwi. Hindi bale. Kung nandun ang inay, hindi ako masasaktan ni itay. Buti na lang at mahal ako ni inay. Pero ang itay, ang lupit niya sa akin. Pero sobra naman ang trabaho na ipinapagawa niya sa akin. Hindi man lang ako makapagpahinga at hindi ako makapamasyal. Mabuti pa si inay at naiintindihan niya ang kalagayan ko. Kaya kailangan na sabihin ko kay inay kung saan ako nagpunta. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Dina,
Huwag mong sabihin kay Daddy ha na may kasama tayong lalaki. Siguradong magagalit yun. At isa pa, nanood tayo ng sine. Alam niya kasi na bumunta lang tayo sa mall. Oo, friend. Ako pa. Siyempre, ayaw niya tayong sumama sa mga lalaki dahil hindi pa naman natin kabisado ang mga ugali nila. Kahit kaklase mo pa, baka isipin ni Daddy na naliligaw sa akin yun. Sana walang makakita sa atin na kasama natin si Bernie. At sana walang magsusumbong sa Daddy ko, ano? Sino naman ang magsusumbong? Medyo malayo naman ang bahay ni na Bernie, di ba? Pero alam mo, friend, sa tingin ko, may crush sa'yo si Bernie. Ano? Ikaw talaga, oo. Bago lang nakakilala ko. Kaya imposible ang sinasabi mo. Baka may nobya na yun at ayaw niya tayo. Ang alam ko, wala pa siyang nobya. Dahil laging bigo. Kasi nga, ayaw sa kanya. Dahil isa lamang siyang magsasaka. At laging putik ang kanyang katawan. Ano? Pambihira naman ang mga babaeng nililigawan niya. Kung mahirap ang buhay, nilalait siya. Oo nga eh. Kawawa nga siya eh. Dahil di siya magustuhan ng mga nililigawan niya noon. Kahit may tsura siya. Kasi isa lamang siyang magsasaka. O ano, Mila? Uuwi na ba tayo? Baka hinahanap ka na. Di ba tumawag ang dad mo kanina? Oo. Gusto niyang umuwi na kami ni Dina. At wag daw kaming magpapagabi sa labas. Oh, yun naman pala eh. Kaya sundin mong daddy mo. Para sa susunod, pwede kanyang palabasin at mamasyal. Oo. Pero hindi pwede na sabihin ko na kasama ka namin. Sigurado magagalit yun. Ha? Bakit? Mahigpit bang daddy mo? Di kanya paligawan sa mga binata? Oo, dahil bata pa raw ako. Maaga pa raw para makipag-asawa. Kaya pag may nagsabi na aakyat ng ligaw, hay nako, hinihiya ni Daddy. Ano? Matapang palang daddy mo. Paano kung ihatid ko kayo? Di pag nakita ko, baka kung ano pang gawin sa akin. Huwag ka mag-alala. Pag sinabi ko naman na kaibigan ko, hindi siya magagalit. At kausapin mo siya ng mahinahon. At respetuhin mo siya. Sige, gagawin ko yung sinasabi mo. O, tawagin mo na si Dina para maihatid ko na kayo. Ang tagal naman niyang mag-CR. Sandali. Tatawagin ko na siya para makauwi na kami. Salamat sa paghatid mo sa akin dito sa bahay namin, ha. Sa susunod ulit na pamamasyal natin, ha. Oo, Mila. Basta gusto niyo akong isama sa pamamasyal ninyo. Isasamahan ko kayo. Mag-text ka lang sa akin. Ha? May cellphone ka ba? Kung ganun, ibigay mo sa akin ang cellphone number mo para matawagan kita kung sakali. Ito. Tignan mo at i-type mo na dyan sa cellphone mo para makapag-text ka rin sa akin. Sandali, ha. 09300 573297. Ayan, tapos na. Kaya pag uwi mo sa inyo, mag-text ka kaagad para alam ko kung nakauwi ka na. Sige, salamat. Papasok na ako sa gate. Bye! Talagang ibang kanyang kagandahan. Nabighanin mo ako, Mila. Kung alam mo lang nadarama ko, na-inlove na ako sa'yo. Hoy! Sino ka? Ha? Diyos ko, kinulihan ako ng taong ito. Kon boss, chief, manager, bitawan mo ako. Huwag! Huwag!
Sino kaya ang kumuhelyo kay Bernie? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Bernie dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.